panayam, balita at iba pa. Balik po tayo dito sa ating Barangay New Zealand, powered by Netkapihan. Ito pong segment natin na tinatawag po natin Teach Kapihan. Dahil dito po ay ating mga feature ang nakakatsikahan, kwentuhan, panayam ay mga guro, mga estudyante at siyempre paminsan-minsan yung mga magulang. At sa mga panahon na ito, naku, napakaswerte ko kasi nakilala ko siya. Online ko lang siya nakilala at nag-reach out ako. Sabi ko kung pwede kitang interview sa podcast, umuo naman siya. Although maraming kasi yung schedule niya, hindi yung ordinaryo yung biyahe nito, no? Kasi siya po ay nagtuturo sa isang lugar na naku, palaging muntik na kami makakarating, hindi lang natutuloy for one reason or another. Pero talagang dadating ang panahon at ako ay makakarating dyan. Alamin po natin ang kwento ni Teacher Christine, an ECE teacher dyan po sa Waiheke Island. Teacher Christine, magandang araw. Magandang gabi sa New Zealand. Magandang gabi. Kumusta na? Kung saan bang parte ng mundo. Okay po, okay naman. Masayang-masaya. Masayang-masaya na nakarating ng New Zealand. Oo nga, oo. Kasi si Teacher Christine, as she mentioned offline, ay noong itong March lang dumating, no? Dumating ka dito. Yes po. At ang kanyang, ang kwento niya ay maganda. Maganda yung kwento ni Teacher Christine, no? Pero let's put into context muna. Taga saan ka sa atin, Teacher Christine? Ako po ay isang Cebuana, Kuya Rene. Taga Cebu po. Bisayang Dako. Bisdak talaga. Bisayang Dako? Yes. Bisayang Dako po. Pero most of my experience po, nasa Thailand talaga ako nagturo. Thailand, okay. Oo. Yes po. Pero saan sa Visayas? Cebu po. Sorry. Cebu. Sa Cebu, sa city mismo? Sa city po mismo, Mandawi City. Mandawi City? Mandawi City, yes po. Oo, kasi yung mama ko Cebu. Yung mama ko Cebu din, pero sa city sila. Jerusalem Street yata yun, parang ganun. Nasa city, yes. Sa Cebu, pero offline kasi nag-uusap kami ni Christine. Sabi ko, jutay lang ba? Gamay lang yung alam ko magsalita ng Bisaya. Nakakaintindi ako, pero yung magsalita, jutay, gamay. So, okay na po tayo sa jutay. So, Christine, you were saying, yung iyong teaching, yung passion mo, ay nung nag-aaral ka diyan nung nag-aaral ka doon sa Pilipinas ay hindi teaching. Iba yung pinag-aralan mo sa Pilipinas. Yes po. Kaya medyo complicated po yung naging application ko with New Zealand kasi po yung bachelor's degree ko was a Bachelor of Science in International Relations. I flew to Thailand in 2016 as a tourist pa po. Bumisita para sa Songkran Festival, yung malaking water festival nila sa Thailand. Marami na po mga Pilipino na nagtuturo sa Thailand. So, naimbitahan po akong mag-demo sa isang school and na-accept po ako sa school. So, nag-stay na po ako at hindi na umuwi ng Pilipinas. So, in ano 2019, tinuturo mo sa Thailand? Nagsimula din po ako sa early childhood, Kuya Rene. Kindergarten. So, mga bata, ages 3 to 5 po talaga yung mga tinuruan ko. Saan parte sa Thailand ka, Teacher Christine? Medyo pa iba-iba po yung location ko, Kuya Rene, nung mga first years ko kasi naghahanap pa ng okay na employer. So, nakapagturo po ako sa Metropolitan, nakapagturo din po ako sa southern part ng Thailand hanggang dumating po ako sa medyo malapit na sa Bangkok, suburb lang po. Okay. Shout out sa dati kong staff sa Warner Music Philippines, si Connie Estampador. Hindi ko na alam kung ano apelyido niya, pero teacher siya tsaka yung asawa niya dyan sa Thailand. So, Connie, kung nanonood ka, shout out sa iyo, kumusta? At palagi nagtatanong siya sa akin, paano ba makapunta dyan? So, mga kabarangay, si Christine tsaka ako, hindi ho kami mga immigration advisor, hindi ho kami. Kami ho nagkukwentuhan lamang tungkol sa experience ni Christine, experience ko,
dito po sa podcast, no? So don't quote us for na parang, oh, sabi dun sa Barangay New Zealand. Eh, hindi. Hindi yun. Kaya, si Christine kasi, so, international relations, bakit? Balak mo maging diplomat nung time na yon o pumasok sa foreign Yes affairs po. nung kinuha na yun? Yes po. Ah, Medyo nagustuhan ko po yung prospectus nung college na pinuntahan ko. Ang ganda pa po ng pangalan. oh, Kaya po yeah. naisipan ko mag-enroll sa faculty namin. Wala din po masyadong math, Kuya Rene. Kaya big factor po yun. Pero at the end, Pareho pala po ay tayo. nasa Ako, teaching pa din talaga. AB English kinuha ko kasi wala masyadong math. Tapos nag-mass comm Wala ako ng masyadong math. master's ko. Diba? Anong school ka sa Cebu? Anong university ka sa Cebu? Sa Marawi po, actually po, sa Marawi po ako nag-aral ng university, Kuya Rene. Sa Mindanao State MSU. University po. Oo, Yes po. MSU. Okay. Oo. Wow. Ang ganda ng campus nyo, ha? Mura. I mean, I went there many, many years ago. Overlooking Lanao Lake ba? No? Parang ganda. Yes, Ganda yes na. po. Elevated Yung climate na, doon, malamig din, di ba? Malamig ang climate. Yes po, nagpa-fog pa po. May mga months na talagang makapal talaga yung fog, parang Baguio feels. I-share ko nga itong podcast natin dun sa, may classmate ako nung nasa UP Diliman ako, no? Si Gonar Muzor. So he's Maranao, no? So ano siya, talagang nag-pursue siya ng kanyang ano. Now he's a consul general dyan sa Jakarta, sa Indonesia, no? Si Gonar. Oo. So galing na siya ng Egypt, Jeddah, Singapore. So ngayon diyan siya sa Indonesia sa Consul General, and naka-podcast ko siya, and he was saying na challenging din yung yung syempre para ka ring teacher noon, congen ka kasi yung community mo is yung Filipino community, of course, but you also have to touch base with the international community, no? So ang mga estudyante mo sa Thailand, Christine, ay ano to, yung mga anak ng mga expats o yung mga locals na Thai? Locals po. Kasi yung school na pinagturuan ko po, Kuya Rene, parang small private school po siya in Ayutthaya. Yung parang old na capital ng Thailand po ata. So nandun po siya, yung school. Maliit lang yung population ng school. Nasa 800 students lang po. So, yung foreign department din po namin, hindi po kalakihan, mga nasa 10 teachers. Yes po, foreign teachers. Kasi sa Thailand, yung 800, maliit lang yun, no? Sa New Zealand, yung 800, malaki na yun. Malaking eskwelahan na yun. Parang marami kayong Pinoy na teachers doon? Marami po, marami. Marami po talagang teachers. Sa area lang po namin, marami na po eh. Pero sa school namin, mga, ilan ba kami? Nasa 7 teachers po na Pilipino. The rest, iba-ibang lahi na din po. Ano yung nakikita ng mga Thai na kaya kumukuha sila ng mga Filipino teachers? What do you think in your experience? Kasi hindi ka naman education graduate, no? Pero may nakikita sila kasi marami tayong mga kababayan na nagtuturo sa Thailand. So what do you think? Ano kaya nakikita nila? The biggest factor po ata, Kuya Rene, is the cheaper salary na binibigay nila sa mga Asian teachers, and getting the same quality, or if not the same quality, or kasi po kapag European or native English teachers yung kinuha nila, doble, triple yung kailangan nilang bayaran. Most of the schools, of course, they don't have that budget for their teachers. Kaya they source Asian teachers, and sa Asian teachers na sinosource po nila, the biggest portion is Filipinos po talaga. Yung curriculum is similar ba sila sa dito sa New Zealand, yung curriculum nila? Is it similar? Do you think it's very different po talaga yung ECE kasi very academic ang
Thailand na curriculum ng ECE po nila, very similar to Philippines. Yung K-12 po na. Okay. Okay. Oo. So, ilang Very years po. ka nagturo sa Thailand? How many years were you 9. teaching there? 9. Umabot din po ng 9 years. Yes po. Hindi na po nakaalis. Hindi na nakaalis. Kaya you were That, looking for different schools hanggang sa makita mo yung some school kahit near ilan sa... Thailand, ano? Alam mo, ako may happy memories ako about Thailand, no? Kasi many years ago, nagbigay kami ng workshop, I think for 1 week. Ano ba yung university? Parang yun yung UP Los Baños ng Thailand, yung Thammasat University yata, something. Yes po. Mm-mm. So, but our participants came from all over Southeast Asia, no? So, sarap ng pakiramdam ko na I was there for a week. And then coming to New Zealand, yung flight ko was, ano ba sinakyan ko? Thai Airways ako eh. Yun ang aking waka eh. Thai Airways. Manila, Bangkok, Auckland eh. So, although hindi na ako lumabas yung sa airport kasi yun eh, parang connecting lang, no? But I understand Yes, maraming Filipinos sa Thailand, no? Not just as teachers, pero yung ibang professions na nandyan sa Thailand. Yes po. Pero medyo regulated yung trabaho po sa Thailand. So yung malaking portion ng mga Filipinos nasa teaching po talaga kasi yun po yung nagbibigay ng visa, ng work permit. Yung ibang trabaho talaga, yes, supposedly dapat sa mga Thai nationals pero may mga illegal na nag-hire ng mga foreigners po. Nakakalusot yung mga oo. So ano yung tumulak sa'yo, Christine, na pumunta dito sa New Zealand? Or was New Zealand or was it Australia or Canada or ano? Actually po Kuya Rene, nag-try po kami mag-apply to Canada under the student visa pathway po sana. Way back 2020 pa po. Kasi medyo unstable po talaga ang trabaho namin sa Thailand. Every year po kasi kami doon nagre-renew ng visa, Kuya Rene. So depende sa schools. Yes po. So, depende sa schools kung i-hire or i-renew pa ang visa nyo. Every April po talaga yan, Kuya Rene. Kabado ka talaga kung i-renew pa or hindi. So, by 2020, I think we decided na it's time to move and look for a better country. Baga sa aming dalawa, sa husband ko po. We tried Canada, pero na-deny po kami doon. So, we looked for other countries na pwede naming applyan with our backgrounds. Eh wala po kaming ibang backgrounds aside from teaching, Kuya Rene. Yung husband ko po teacher din po. So we thought of Spain, yung ALP po ata in Spain, also Japan, until we found New Zealand nga po. So medyo complicated ang process ng New Zealand pero we tried our luck. And luckily we got our visa din po. Yes. I mean ang practicing certificate. So now you are an ECE teacher dito sa Waiheke Island, no? Napakagandang lugar sa New Zealand. Pero bago natin iwanan Thailand, ano ang school year ng Thailand? Kailan siya nag-uumpisa? Kailan siya nagtatapos ng Sa school po na pinagtuturuan ko, Kuya Rene, we start in May and then end in March. Yes po. Okay. Pero yung international schools, they start in August and in June, May. So parang American yung international schools tapos yung local is May to March, no? Parang Pilipinas, binago na naman nila ngayon, yata, June to April yata, parang ganun yung gagawin sa Philippines, no? Pero dito sa atin, sa New Zealand, standard na talaga yan. End of January, first week of February hanggang second, third week of December. So you arrived in just this month, last month, March, no? At diretso ka na agad you were hired already na nasa Thailand ka pa lang, nakuha ka na as ECE teacher dyan sa iyong school. Yes po.
nasa Thailand pa lang po ako, na-hire na po ako ng employer na nagbigay po sa akin ng visa. It was through a friend, recommendation po, Kuya Rene. Kasi nga po yung nakuha ko pong endorsement with Teaching Council of New Zealand was a primary endorsement. Mm. So medyo nahirapan po ako mag-apply, Kuya Rene, kasi most of the employers at saka most of the agencies hiring teachers overseas, they are looking for ECE endorsed teachers. Kaya yung mga applications po na pinasa ko, madalas po talaga, unfortunately. Until po through a recommendation or through referral po, naitahan po ako for an interview. Siguro ang learning dyan in all the interviews that I do with teachers, no, ang learning dyan, and sinabi na rin ni Christine, is doon sa mga nag-a-apply is talagang given na yon na may rejection, no, at you just have to keep on applying because all it takes is just one. Ako nung panahon ko halos isang rim ng yung bond paper, yun yung yung rejection ko kasi tinatago ko talaga yun yung letter kasi noon hindi pa uso na kasi yung computer noon pero mini-mail pa rin nila yung so like Christine is saying, no, it takes a determination, and of course given na yung passion natin to teach, no, nandun na yun, no? And also looking forward to a better future, no? Yun naman yung tayo pupunta sa New Zealand because of that. And I know of many issues. Hindi kasi ako masyadong familiar sa ECE except ng mga anak ko na nag-aral sa ECE kasi ako yung high school ako tsaka uni, yun ang exposure ko sa pagtuturo, no? Pero sa ECE they start as young as ilan taon ba yun? 4 ba or 5? 0 months old po, Kuya Rene. May mga bata po kaming, yes po, may mga bata po kami sa center na as early as 7 months old, 6 months old, nasa care na po ng school. Yes. Oh, okay. Kasi mga working siguro, no? Yung mga nag-work, mga parents, no? Oh. So, palagay ko, Teacher Christine, mas matindi ang vetting sa inyo kasi tayo mga guro, di ba, may police tayo, vetting, di ba? So, kasi kayo, if you yung young kids, so may SIPs kayo, yung child, youth, and family, no, yung clear, parang i-check kayo ng CYF di ba, parang ganoon kasi ako nung nagturo ako ng yung youth and young adults, ako ng CYF din ako yung parang police clearance, parang gano'n, no? Kasi you're taking care of very young people, young kids na. May mga Filipino students ba dyan sa Waiheke na nasa ECE? Sa school po namin meron din po, yes. Meron din po. Maraming Pilipino po dito sa Waiheke, pero marami din ata ang mga ECE centers. Kaya po sa center po namin, hindi din po ganun karami yung batang Pilipino. Ang alam ko dyan, yung nakalimutan ko kasi nawala kasi yung dati kong Facebook, no? Yung chef ng Two Fat Buns ay Pinoy yun Siya yung chef tsaka yung may-ari. So, anong pangalan niya? Nakalimutan ko na Hindi ko din Kuya dapat na-meet, pero na-meet ko lang po sila, padaan lang po yung sasakyan nila, na-introduce po na Filipino nga din po daw. So, baka one of these days, I'll go visit Two Fat Buns po, kasi i-mention sa kanila. Oo, supportahan nyo mga kabarangay yung Two Fat Buns. Tapos meron pa silang isang yung online shop So, dapat interviewin ko nga sila. So, ang Waiheke is like 40 minutes ferry from Auckland to the islands, no? Alam niyo mga kabarangay, earlier dapat oras ba tayo dapat? 4:15. 4:15 kami dapat, no? 4:15. Tapos kasi sabi ni Christine, naku kuya, pupunta kami ng Rotorua, sabi niya gano'n. Pero makabalik na kami noon. Sabi ko, okay lang, sige, kahit na later. So, hindi natuloy ba kayo ng Rotorua or saan ba yung pinuntahan niyo? Natuloy po kami. Sa downtown Auckland lang po. Kaso hindi po namin nahabol yung 5 p.m. na ferry. Susunod na naman na ferry yung hahabulin. Kasi dapat 4:15. So, sasakyan nila yung
3:30 na ferry para Tama. makarating sa Waiheke. Eh, mga ano 'to, yung mga 3:40 ba yun, nag-message sa akin si Christine. Sabi niya, hindi sila nakasakay dun sa ferry. So nasa isang lugar siya. I can imagine siguro kung saan ka nakapwesto doon na maingay, parang gano'n. Sabi ko kay Christine, mamaya na lang, no? Mamaya na lang tayo kasi syempre I don't want you to rush also. So 40 minutes ang biyahe. How often do you come to the city from Waiheke, Christine? These days po, dahil settling in pa lang kami ng mag-asawa, so medyo Hmm. napapadalas ang visit namin sa Auckland. Okay. Oo, oo. Ano, mahal ba yung yung ferry? Magkano ba binabaya kasi isang presyo lang naman yun eh. Yes po, one Magkano? way is 29 po ata, Kuya Rene. One Okay. way Oo, for oo. adults. And Oo. so kung two-way naman po na return ticket one day, 35. So pag So return it's okay. 35. Okay, oo. Hindi naman So pala gano'n ka mahal, no? mahal. Kasi Yes. yung namin, yung school principal ko ngayon, no, nagtuturo ako sa Otahuhu College. Dati siyang school principal ng Waiheke, ng school diyan. Dito I don't po know sa how island. long he's still, but I think he has been with our college dito na 12, 13 years na yata, no? So kinukuwento niya na maganda nga na yung and alam ko may mga kakilala din ako, mga kaibigan ako na nagtatrabaho sila sa city and then nakatira sila sa Waiheke. So that's what they do, no? Yung every day. As you were mentioning earlier, gaano ka aga yung unang biyahe, yung first trip galing diyan papunta dito sa Auckland? I think 6 AM po daw, Kuya 6 Rene, AM. 6 AM Oo, na 6 po, yes. AM. Oo. Unless Tapos it's a Sunday or public holiday po ata, baka mas later po yung first ferry. Tapos si Christine sabi niya yung last ferry leaving Auckland is mga 11 PM, ano? Yung parang ganun. Oo. Maalon ba? Maalon ba dyan papunta sa Maalon po Waiheke? Maalon. ngayon po, these days, maalon siya. Pero nung dumating po ako first week, napakalinaw po ng parang hindi ka nasa ferry. Pero nung dumaan po yung cyclone, hanggang ngayon may tira-tira pang hangin-hangin. Oo. Kaya medyo Mahangin. maalon, yes. Oo. So kailangan mo ng ano ba yun? Bonamine ba yun? Yung para sa biyahilo, parang ganun na, no? Pero masasanay ka rin naman na eventually with that, no? And as you were saying, kasi you're just settling down with your husband, na dumating nung katatapos lang ng cyclone, nung April 17, buti nakarating yung aeroplano niya. Buti nakarating talaga, Kuya Rene. Tapos, April 17 siya umalis ng Thailand. Dumating siya dito April 18. April 18 din dapat ako aalis papuntang city para pick upin siya sa airport. Akala ko walang ferry ride kasi nung 17 kinancel lahat ng ferry rides ata. Oo. Pero nung 18, may mga ilan-ilan silang pinapaalis from Waiheke to Auckland. Yung sa akin, naabutan ko, umalis po, pero grabe yung alon, Kuya Rene. Parang abot siya ng second floor ng nung ferry. Opo. Yung parang gumaganon-ganon, oo. Oh, wow. May ibang po silang parang dinaanan, mas mahabang route. Pero at least, dumating naman ng safe sa city. Yeah, oo. And it's good that you as a young couple, no, you still don't have kids, so you'll bring you'll grow your family here. Pamilya mo na rin itong mga estudyante mo, no. I think that will give you an idea na magkaanak ba ako o ayoko na kasi parang yung mga estudyante. Joke lang. Mahaba-haba ang contemplation na po, Kuya Rene, kasi since pagturo ko simula ng pagtuturo ko nasa ECE na talaga ako. Kaya every month, every day, pag-iisipin ko talaga, okay pa ba ako? Kaya pa ba? Kasi iba ang challenges sa mga maliliit na bata, di ba? Pag ECE, iba yung pag-alaga sa kanila, yung style ng pagtuturo sa kanila. It's more of correct me if I'm wrong, no? It's more of incorporating play to educate the kids, no? To impart knowledge using play or games, di ba? Or art.
'di ba, yung mga gano'n, eh. Yun ang nakikita ko nung Yes, aking yes mga po. Making sure that they are ready for primary school. Kaya hmm. medyo mahirap po talaga kasi Do you also ano ba, parang yes po. hindi, sige, go ahead, go ahead, go ahead. Like, yung tinuturo po sa mga bata here sa New Zealand is hindi po talaga academic na parang book. So, Uh-huh. ABC or Oo, vocabulary na which is okey. very, I think, more manageable for teachers kasi nga alam mo kung ano ituturo mo. Hmm, Pero dito, it's more on like attributes ng bata, ano yung hmm, mga dapat na alam na nila before going to oo, formal schools. yeah. Tsaka ano, eh, yung parang yung children's rights, 'di ba, yung mga gano'n. Ano Yes, ayun, yung parang, iba po talaga. life skills unti-unti nag-aano na 'yan, eh. And then plus sports, 'di ba, sa sports, eh, talagang as early as, maliliit pa, immersed na sa sports yung mga ano, yung mga kids, 'no? So, Christine, ano, welcome to, New Zealand, 'no? Ikaw pala yung pinakabago kong, na-interview na kararating Very lang. fresh. So 3 weeks. so are you looking forward to Monday na hindi, wala kayong break, 'di ba? Ang ECE iba ang break niyo? Yes, Pareho ba tayo? wala pong break Kuya Rene, all year round bukas. Pero Oo, binibigyan yung teachers ng meron annual kayong leave. yung Yes, annual leaves. At saka holidays po, sarado din po oh, yung centers. oo, Kaya oo. kakagaling lang din po namin ng dalawang long weekends na magkasunod. Ayun, oo. Yung Good Friday tsaka yung Anzac Day na ano. Oo nga pala, iba Yes, pala yung ECE. Unlike yung sa primary, intermediate, high school, yun yung may standard na after X number of weeks, may 2 weeks na ano. may two Oo. weeks na break. Yes po. Oo. Do you anticipate, Teacher Christine, to move to primary or intermediate or high school magturo, or okay ka na sa ECE? For now, okay na po ako sa ECE. Talagang Hmm. nandun po talaga yung love ko sa pagtuturo. Mga kids po Ah, talaga. and the I 9 tried po years. teaching primary Mm. students po sa, Thailand, Kuya Rene. Pero iba po Mm. talaga yung fulfillment kapag nasa mga bata. Mas bagets, mas parang balance. May stress at Hmm, saka may ano ka din, may cute moments ka oo, din sa kanila. Kaya oo. That's correct. for Oo, now, tama ka happy diyan. pa rin naman sa ECE. Yes po. Oo, oo. Hopefully, ECE Tsaka na din yung po ang susunod na mm. straight to residency ni New Zealand, 'no? Yes. Oo. Oo, that's good, oo. Tsaka come to think of it, 'no, yung pinag-aralan mo, international relations, hindi naman nasayang din yun, eh, kasi you're multicultural, international din yung mga estudyante mo, no? So, some of those theories probably will be applicable, although, hindi naman in essence, pero yung the way you'll be dealing with your students, no? Gaano kalaki klase mo, Christine? How big are your classes? I think yung center namin is licensed to cater ilan ba, 40 to 50 students po. Okay. Yes. And each, ECE teacher, meron kayong teacher aide ba? Gano'n ba 'yun? Or Um, ikaw lang? Ratio by ratio po, Kuya Rene. So, parang 1:10, over 2 years Ah, old, year-olds na mga bata, 1:10, if I'm not mistaken. mhm, mhm. Yes po. 'Pag medyo So, bagets at 'pag, unders, I think 1:6. okay. Pero ikaw lang ang nasa classroom o meron kang teacher aide na kasama sa classroom? May, lahat po kami na teachers po nasa isang isang area na po. Parang one classroom Ah, for ah, over 2 years olds and then another room for okay. babies. Yes po. So, nasa Okay. loob So, na. oo, okay, oo. Kasi, iba kasi yung orientation ko sa ECE. So, gano'n yung tapos may corner kayo, may areas kayo na Yes, may kasama corner yung group of areas. 10 or ano, oh, ang cute May naman, ang freedom cute yung mga naman. bata mag-ano.
choose whether pupunta sila sa isang corner, outside or inside. Oo. Yes, mga Oo. ganun po yung setup nila sa ECE. Anong oras ba yung pag-ECE? Is it like what time do kids come to school? As early as 7 a.m. po, yung mga bata na po Seven. kami. Yes, Ah, and the last yun. 2 days, around 6 p.m. po. Oo. Pero yun na yung mga before school and after school program, no? Kasi yung main yata is yung 9 to 3 or something. Tapos, Yes, siyempre yung ganun po. before and after, di ba? Kinikater ng center yun dun sa mga Yes. working parents na. Majority of the kids po nagsistay between 9 to 3, yes. Tapos unti-unti po silang pinipick up ng parents, then the rest will stay until yes po. Okay. Very so iba po talaga yung setup. Yeah, but you will enjoy it kasi less than a month ka pa lang naman. So, happy ka niya, masaya, nandito na yung husband mo, settled na kayo dyan, and eventually he might decide to go back to teaching. We don't know. But importante, magkasama kayo. That's the beauty of in New Zealand. You bring your family, you grow your family here in Aotearoa. So, Teacher Christine, maraming salamat sa panahon at oras at kwento, Yes, from Waiheke. Nung sinabi kasi ni Teacher Christine, ay sir, sa Waiheke, naku, mas gusto kong interview ng taga Waiheke kasi yung paano yung pag-travel, yung accommodation, di ba, yung mga ganon. And hope to see you in the island in Waiheke one of these days. No? Lagi kami nagpaplano una, ewan ko sino ba yung nagkasakit. Tapos basta palaging merong so hindi natuloy hanggang sa ngayon maalon na nga, maulan na. So sabi, antay na naman po tayo ng summer. Sa summer na lang ulit. But you never can tell kasi alam niyo naman sa New Zealand, minsan winter nga pero dry naman, di ba? So, yeah. Yes. So, Christine, are you looking forward to your first winter in New Zealand? Very much po, kuya. Nasa tambay na po ako sa sa mga second-hand shops, sa warehouse, Kmart. Okay. And also, I guess, tambay ka na doon. And also, I guess, ang pinakamalapit kasi sa Auckland na merong snow is yung Mount Ruapehu, which is like 6-7 hours drive from here. But a lot of Filipinos, they do a day trip, alis na maaga dito to go to Mount Ruapehu. So I'm sure that will be in the plans for the two of you and your friends na kaibigan. So thank you so much, Christine. All the best sa iyong pagtuturo. And I look forward to hear from you and talk to you in the near future. Maraming salamat. Okay. And nais ko rin magpasalamat sa ating mga tagapakinig, tagapanood dahil pinayagan nyo kami ni Christine pumasok sa inyong mga tahanan, sa inyong mga puso sa panahon nito para sa ating Teach Kapihan dito po sa Barangay New Zealand, powered by Net Kapihan. Ako po yung Kuya Rene, yung Direk Rene. Maraming salamat. Thank you, take care, and God bless. Goodbye for now.